Hello! Ngayon ay gagawa tayo ng biryani ng magkasama. Palayok ng palayok. Naglalagay tayo ng asin. Kalahating kutsara lamang. Kalahating kutsarita ng saffron. Kalahating kutsarita ng sariwang itim na paminta. At idinadagdag ito, humigit kumulang. 8 kutsarang malaking yogurt na mayaman sa lasa. Ang yogurt ay hindi lamang nagpapasarap sa bawat ulam, kundi nagbibigay din ng malambot na texture habang tayo ay nagluluto. Ang pagsasara ng apoy. Huling yugto. At huwag kalimutan ng saffron dahil ito ang lihim ng lasa. Haluin ng mabuti ang pinaghalong ito at pagkatapos ay idagdag. Hiwain ng manok. Ang manok ay katumbas. 2 manok na maingat na hiniwa sa 8 piraso. Balutin ang buong piraso ng manok ng yogurt. Pagkatapos ay ibabad ito sa ref ng 1 oras bago iprito. 3 piraso ng sibuyas na hiniwa hanggang magbago ang kulay nito sa ginisa. Pagkatapos ay idagdag ito. 4 na butil ng diniktik na bawang. Hanggang sa magbago ang kulay nito at ilalabas ang sibuyas sa ibang lalagyan. At pinipritong namin ang tamang pampalasa mula sa itim na paminta at sariwang cardamom na buto. Dahon ng laurel. At papel. Curry. Ang curry ay tinatawag na tangdon sa ilang mga lugar. Pagbenta ng mga lugar sa Asia, naglalagay tayo ng asin na mga 1 kutsara at kalahati at 1 kutsara. 1 kalahating kutsarita ng asin, 1 kutsarita ng kumin, 2 malaking kutsara ng sariwang cilantro na tinadtad. Kalahating kutsarita, kung 3 kapat na kutsarita ng itim na paminta, 3 kapat ng kutsarita na nakuha mula sa silid. 2 malaki. Nana. Mula sa kumpanya ng Ibhar. Siya ay sumusulat dito ng bahar na may shawarma, ngunit ito ay angkop para sa maraming mga putahe. At makikita ninyo sa kanal na ito ang higit pang mga masarap na resipe para sa parehong uri ng mga pampalasa na gusto ninyo. At maglipat-lipat upang hindi masunog, magdagdag tayo ng kaunting langis upang mapanatili ang mga pampalasa. Hindi sila nasusunog. Pampalasa ay nasusunog. Nakakasama ito sa mga taong may mga suliranin sa pera na dumaranas ng masakit na ulcer. Ilalagay natin ito. Manok. At haluin upang makakuha lahat ng katangian nasa mga pampalasa. At dapat itong lutuin ng maingat sa mababang apoy. Ipinapaikot ito sa isang bilog. Magdadagdag tayo ng sibuyas. At iiwanan natin itong maluto sa katamtamang apoy sa loob ng 10 minuto nang hindi nagdadagdag ng anumang uri. Mula sa nagtatanong, magsimula tayo ng masagamit ang tubig at harina? Lamang. Gusto namin ito ng walang anumang karagdagan. Nais lang namin ito para sa takip. Ang palayok na luwad. Ilalagay ito sa tabi. Sapat na ang 10 minuto para sa pagkahinog ng manok. Nagsaset na kami. Ang bigas ay dapat hugasan at ibabad ng 10 minuto at lutuin ng 4 na minuto lamang. Ilagay ito sa silid ng maayos sa ilalim ng steam pot. Ilalagay ang manok pagkatapos. Kasama ng masarap na sarsa na nabuo habang nagtutulungan sa pagluluto, ito ang nagbibigay ng tunay na lasa. Masarap at naglalagay tayo ng higit pang sariwang cilantro, dahon ng mint at mga butil ng paminta. Ang malalaking hiwa ng maanghang na berdeng sili at mga sariwang hiwa ng limon ay nagbibigay din ng mas masarap na lasa sa ulam. Masarap pagkatapos ay linisin ang natitirang kanin. Ang dami ng bigas ay 5 tasa at ang dami ng manok ay 2 bote. Pagkatapos ay ilalagay natin 1 basong tubig. Ang ordinaryong tubig at hindi tubig ng rosas. Pagkatapos, ilalagay natin ang 4 na kutsarita ng mantika na galing sa hayop, mantikang hayop. Nagbibigay ito ng masarap na lasa sa ulam. Basain ang mga gilid ng kawali ng tubig. Pagkatapos ay ilagay ang piraso ng masa na ating pinagsama.
Ito ay kinakailangan na isara ang takip. Pagkatapos ay ilalagay ito sa oven na naunang pinainit. Pagsasalin mula sa itaas at mula sa ibabang bahagi. 10 taon. 3 minuto ng mataas na apoy, pagkatapos ay katamtamang apoy sa loob ng 30 minuto. At ito ang ulam, ang napakasarap na biryani na lutong-luto sa palayok na luwad. Isang masarap na ulam na karapat-dapat subukan.